verse 50. May tungod kini sa pagkamatay ni Jesus o adunay dakong linog na hitabo. Jump sa verse 50 and then verse 45 na natagsod. At noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Pagkahapon, ningit-ngit ang tibuok na yuta atod pa sa mga alas 3 o si Jesus ni syagit sa dakong pagsyagit na ingon ilay-ilay lemon sa baktan, which means, my God, why have you forsaken me or abandoned me? Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah. Ang uban mga nagbarong dito, abi nila nga nagtawag si Jesus kang propeta Elias. And one of them ran and filled a sponge with sour wine. Isa kanila nidagan o gibutangan o suka ang maong spongha unya iya kinangiyunitan o ipabutang sa stick aron ipainom kang Jesus. But the rest said, wait, let's see what whether Elijah comes to save him. Imananguban, ayaw pabuta kay basin og moabot si Elijah kay abi na dilag si Elijah ang gitawag ato tong ilay-ilay. So ang pasabot ato, my God, why hast thou forsaken me? Nganong ibiyaan mo ako? Then Jesus shouted out again o si Jesus mi syagit og balik, and he released his spirit. Yung gitugyan na iyang espiritu. In verse 51, at that moment the curtain in the sanctuary of the temple, ang kortina sa templo nagisip ikan sa ibabaw paingon sa ubos. The earth shook, ang kalibutan na tayong. Rocks split apart, ang mga bato na nga pikas sa pagkamatay ni Jesus. And then ang tombs open, grabe no, pagkamatay ni Jesus adunay dako kaayo kay bulungan nga na kita po pag ingon niya nga iyang release na yung spirit, iyan ang tugyan ng espiritu ang na ipangitabo diretso din ipangitabo ang kortina sa templo nagisig ikan sa ibabaw paingon sa ubos para ang discrimination, ang mga pagbahin-bahin, ang mga dili maayo nga mga kining mga pagbati ko na una, ang mga ali is wala na magbabag. Kumatod pa ang kalibutan na tayog, rocks split apart, ang mga bato na nga kining nga buak, and tombs open ug ang mga lugnan na nga abre. So grabe kaayo ang nahitabo pagkamatay ni Jesus, because mao ni ang katumanan sa propesiya nga siya muluwas sa makatawhan nga naginanglag kaluwasan. Ug matud pa, the bodies of many godly men and women who died were raised from the dead. So isa-isa diri nga di ba nangabring man ang mga tugmanan sa verse 52. Kay sa verse 50 gi-release niya ang spirit. And then ang mga patay kuno nga lawas sa mga Diyos nun nga mga babae, mga lalaki nga nangamatay kuno, matud pa, who are raised from the dead. Nangabanhaw sila gikan sa mga patay. They left the cemetery after Jesus' resurrection. So na-activity na hitabo. Na-ipakitabo na nahitabo. Na dindako kaayo yun nga earthquake na hitabo. Tanaw na tuon sa epektuan ng earthquake o sa epektuan ng dako kay nga linog nga bisan ang mga bato na nga pikas. Ang tibok kalibutan gid na naglinog, because nganong tibok kalibutan man tungod kay ang kamatay ni Jesus para sa tibok katawan sa kalibutan, dili lang para sa katawan sa Israel. Okay, og matud po din nga ang mga patay lawas sa mga Diyos doon nga mga babae lalaki nangabanhaw sila gikan sa mga patay o ilang ibiyaan ang menteryo human nga si Jesus na banhaw and went into the holy city of Jerusalem, o nangadto sila sa palang syudad sa Jerusalem and appeared to many people.
So, natuman nga ang kaluwasan kay kung wala si Jesus na matay o bulabanhaw, ang mga karaan nga mga katawhan sa Biblia is dili gyapon sila makabaton og kaluwasan. So isa-isa diri nga ang nangamatay kaniadto is pagkabanhaw ni Jesus, nangakuan sila, nangabanhaw pod sila, pagidala sila sa balang syudad sa Jerusalem. Okay. And then in verse 54, the Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened. Ang mga Romanong opisyalis o mga sundalo matud pa sa atong pagkalansang ni Jesus, pwede nilang lingasa, o pwede nila haduka by the earthquake and all that had happened. Ang ikadlukan nila ang lindog na nahitabo. Wala man kung sila kasabot unsay purpose sa kamatayon ni Jesus ug iyang pagkabanhaw. So kung dili ka kabalo sa katuyuan ni Jesus atong kinabuhi, daw wala lang ang tanan o dili ka magpakabana apan sa tanang nakasabot, ang tanang nagpakabana dako kinig kay importante, dako kinig kay mo anang dako kinig kay importansya. So nanghadlok sila tungod kuno sa earthquake nga nahitabo, and they said this man truly was the Son of Man, the Son of God. Ana pa din sila nituo nga si Jesus is anak gyud sa Dios. Kung wala to nahitabo, dili gid sila magtuog kinsa tong ilang gilangisang, kinsa tong ilang gipapatay, kinsa tong ilang gitamay-tamay, kinsa tong ilang gidaog-daog o nga murag sila nga daog-daog o wala gid antay ka walay ka kasukol. So inga na igsuon, anak pa ang tao matuo kung makakita og kay bulungan ng mga butang. Pareha sa itabo sa Cebu. Kan ginagampo ato sa naglinog. Bisan siguro kubog ato nagampo nga tabangan. Anak na gyud ang tao makarealize kung naanay mga pantay o anak pa ni tuo. They said this man was truly the Son of God. Sa kining tawhana anak gid siya, tinuod gid nga anak siya sa Dios. Kadili ordinaryo, grabe nga linog ang mga lubnganan nga abri, ang mga bato nga pikas. So nailinog. So sa pasabot sa linog, realize sa tao nga diin ang Dios nagatugot ni anak para ang tao mahigmata. Anak pa nahigmata ang mga Roman officers o mga soldiers na this man was truly the Son of God. So, kinanglan nga mangandang ka kanunay kawa kita kabalugan sa manggoy. Kinsa bagod tayo balo nga may nga tumahitabo sa Cebu. Diba? Pero ang Biblia nagsaysay na Diyos. Nga gani ingon sa Jeremiah, katong destined to die will die, destined to famine will die in famine, destined for war will die in war, destined in plague will die in plague. Katong gikatakda na nga mamatay. Katong gikatakda nga gutumon gid sila. Katong gikatakda na nga tagaan sila balatian sa plague. Umay dagatan nila katong destined for war sa gubat. Mao jud may tabo. So dili na hitabo sa mga tao nga mo-obey sa Lord. Pagpalatara lang na sa mga disobedience. Ang obedience dili man ipaapil ni Lord. Ang katong disobedience. Anak pa dito mo obey. Wala na nga sa to nga dukdukan nagbato, nga tabutan nagbato. Anak pa dito mag-realize. Sa baskog atong lawas sila grabing enjoy. Gagawin to sa dan prayer nga message.
itong ibang katnak ko. Grabe ang mga message ato. Once gani, nga ang kinabaghatag, grabe nga message, kay grabe na po ang mga tao pag-abusar. Kung kabalota sa ginasulat na ng Ezekiel, na Jeremiah, ni Isaiah, bukin sa pana, sakit ilang mga mensahe nga naman, inanak ka, buluyago na katawan sa Israel. O, kung atong tanawon sa itong malibot karon, inanagyan, dagan buluyago. Dagan buluyago. Anak na magtarog pangalagad, kung naanay mga kalamidad. Anak na magsugod. So, ingon din kung wala pa tong earthquake kuno, nga nagtayog sa kalibutan, nga nagpapikas sa mga bato o nag-abre sa mga lubganan. Speaking, the tombs open, ang mga lubganan na abre. O ganina, nakita na po. Ang lubganan dito sa, or dito sa Bogo City, nagkita na ang mga lumon. Kay, gitayog ni Lord, para makita nga ang kamatayon is klaro, madawat sa tao kung dili kita hinulsol ng buhi pa ta. Ginanglan nga mga lagad ta, mintas buhi pa ta. Dili kay, ulahin na ta mga lagad. Sige lang taglakwat sa diri dito, o enjoy dito, maglingog-lingog, tas pulong sa Ginoo kay samo kayo, makasaba, magbuan, o may na lang din makadungas kasaba sa pulong sa Ginoo kay sa hukom ng atong abdan atong encounter. So ingan na, wala tanan dahom. So anak pa sila nituo nga si Jesus is truly the Son of God tungod sa dakong linog nga nahitabo. So nahitabo to sa diyan si Jesus na matay. Namatay siya pag-release niya sa spirit, moto nahitabo. Grabe nga earthquake. Grabe gud nga earthquake. So ang earthquake is dili siya nga aksidente na ay katuyuan nga nung nag-earthquake nga nung naglinog. Dili na siya tungod kay sa climate change. Ang Dios nagatugot sa tanang panghitabo diri sa kalibutan. Munang kinahanglan careful ta. Another earthquake, big earthquake in another context, Revelation 16:18. Revelation 16:18. Mao kini ang pito ka kasakitan nga moabot sa kalibutan. O sa diha nga gibubo na sa ikapito ka anghel ang panaksan diha sa kahanginan in Revelation chapter 16 verse 17. And the mighty shout came from the throne in the temple. Sa gibubo na sa ikapitong anghel ang panaksan diha sa kahanginan. Ug ang dako kay siya gikan sa trono sa templo ningon. It is finished. Humana. Then the thunder crashed and rolled, and lightning flashed. Grabe, nagdalugdog, nagliti, pertigyong, dalugdog o pertigyong liti. And a great earthquake struck. The worst since people were placed on the earth. Ang pinaka-worst na earthquake, matod pa, is gipadayag diri sa Revelation chapter 16 verse 18. And a great earthquake struck the worst since people have placed on the earth. And the great city of Babylon split into 3 sections, and the cities of many nations fell into the heaps of rubble. Tungod sa dako kaayo malinog, nga wala pa kuno nahitabo sa kalibutan. Ang syudad sa Babylonia napikas og katulo ka bahin, ug ang syudad sa kanasuran matud pa nangahugno. So God remembered all of Babylon's sins, and He
drink the cup that was filled with the wine on his first wrath. So unsa ni nga linog judgment. Kini nga linog nga moabot nga dako kay sanan nga ang great city of Babylon mabahin sa katulog ug ang kanasuran kuno ang syudad sa kanasuran kuno mga gunob kuno matud pa sa pulong sa Ginoo. So God remembered all of Babylon's sins. Nga no kuno nitabo kay gipahinuhintong kuno ni Lord sa kasalanan sa taga Babylonia, and he made her drink the cup that was filled with the wine of her first anger. O iya kining gipainom matud pa sa kupa sa kapungot sa Ginoo pinaagi sa iyang kapungot. And every island disappeared. Grabe ho. Tungod ani nga dako nga linog ang matang isla mahanaw, and all the mountains were leveled. Grabe no. O kini nga linog ang mga bukid, mga patag, ang mga sana isla, mga wala. And there was a terrible hailstorm and hailstone weighing as much as 55 pounds fell from the sky on the people below. They cursed God because of the terrible plague of that hailstorm. Kung naadan ko noy, dagko kaayon nga mga dagko nga ice nga tag 75 pounds ang kabugaton. Mahagbong kini sa tanang ngadto sa katawhan, dili na siya basta muhag tao uy ang hagbungan o ang mga katawhan kuno motunglo sa Ginoo because ani nga kasakitan. So naapay umaabot nga mga panghitabo nga nilngig ka istanan matud pa o gusto ni Lord na mangandam ta dili ta magabusar. Panahon sa ting simba musimba ta kay aron nga kining wala tay panubagon. Panahon sa tinatag sa bahin sa Ginoo, ibatan nato sa iya po niyang bahin kay ngano man maningil si Lord delikado. Panahon nga tig-ampo, mag-ampo ta. Panahon nga tigbasa sa pulong sa Ginoo, magbasa ta. Panahon nga tigtrabaho, magtrabaho po ta. Kay nga labot sa to sa Ecclesiastes, there is a season for everything. Accountable ta. Sa tanang subjects ba, nakapasar ba ta? Kung nakapasar ta, ingan sa Lord, i-spare ta niya sa katalagaman. Iyatang ipasibat sa katalagaman. Palalang kadto sa mga nagsupak ang mga katalagaman. O, diba? Sa nawat ang kawasin, siya dak mi sa Abednego, wala nila gisupak ang Ginoo. Suko ang hari, pero wala man suko ang Ginoo sa ilaha. Gispare, wala sila naunsa. Si Daniel, wala. Ang mga tao nga nagtuog, nangalagad sa Ginoo nga tinud-anay, naninuod og pangalagad, nga bisag kurawon, di jud mo undang, di kay gamay bikil, di na din taganahag. Simba kay naigo lagi ta sa wali, dili jud na maayo nga kinaiya ba sa tinuod lang. Hello, kung gusto taglangit, wala po na ito na itong pagkaluuran pagka immature. Hello, kaya nga dako nga pagsulay ang umaabot sa kalibutan. Kung gamay ra nga bikil, mabikil na ta, masaw na ito pagkapaprok nga ligon ta. So kinanglan ta, mainampuon, malahon tayon, madasigon sa pagpangalagan, intras muhi pa ta. Anak na tamuundang kung wala na tayo kinabuhi. Atod pa sa pulong sa Ginoo nga naman. Subo kay palandungon nga ang mga panghitabo nga wala daw is nahitabo jud siya og dili lang na karon, dili lang na gabi na pay umaabot. So daghan kay sumba, daghan kay problema diri sa kalibutan ang moabot. Apan man pulong sa Ginoo nga let not your heart be troubled, believe in me, believe also in God. Sa John chapter 14, di ta magka kabalaka, utuol lang kuno ta sa
Ginoo, tuot ka sa ni Jesus. Kaya sa iyang balay, daghan kuno og lawak. Daghan og lawak. So ganina, wala na natay balay, wala na CR ang uban. Wala na, dili na mapuslan. Kaya na nga, lumpag na sa linog. Paano nga sa pulis, kung tuot ang usaling, dili ta mawadan, kung dili na ay protection na atong madawag ka sa Ginoo. So, atong ibutang sa itong una kasing-kasing nga nakinauna sa man, mga lagad yun ta. Gamay man o daghan, ulan man o dili, bagyo man o dili, tungod kay ginatanaw ka ni Lord. Dahil man lang akong ginhawa, hinahinay lang yung yapon ko. Ano man, kay if the showbiz tells na the show must go on, the gathering of the Lord must go on. Magpadangin ka sa pagbuhat sa baton sa Ginoo. God knows our priority. God knows our humility. God knows our purity and sincerity. If we have all those things, and God is pleased, mahimuot ang Ginoo sa itong kinabuhi, then, walay rason ng Diyos. Iya tang pasagdan. Iya gitang panalipdan. Iya gitang ang luwason sa takatalaman. Okay, so the great earthquake, matod pa sa Revelation chapter 16 is tungkol sa dako kaayo nga linog may tabo nga wala pa nasukad na tabo ang Babylonia, mabahin og katulog o grabe gayon ang mga hitabo matod pa sa pulong sa Ginoo. And so that's a judgment of God for the sins of the city of Babylon. So earthquake is not ordinary, it's a judgment, it's a reminder for all of us to be awakened na mga lagat-lag tarong. Dili ka magsigit ang kaon sa atong pagpakaon sa atong tiyan, atong kalag espiritu wala na katagay pagpakabana sa iyang pagkaon nga maong pulong sa Diyos ug ang presensya sa Ginoo. Let us pray for His word. Salamat sa iyong pulong, Diyos. Dalay ko ka sa katapusan. Ikaw magapanalangin nga amo katong madumduman nga ang linog o Diyos imong tugot, Lord, aron ang matapusa mahigmata nga ikaw lamang ang tuuhan nga ikaw ang anak sa Diyos during the time nga ikaw na namatay o Diyos. When you release your spirit, the earth shook, Father God, and many people believe na din ikaw ang tinuod nga anak sa Diyos. Salamat, Lord, nga ikaw gay nag-remind ka na mo nga ngay kami mo musaligda ka nimo, dili kami mo duha-duha ka nimo, dili kami nagpalayo ka nimo, kung dili mo dugtog media ka nimo, Lord. Kaya diya ka nimo ang amo nga katagbawan, ang among protection, ang among Lord God nga kadaogan o ang among refuge, Lord. Salamat sa iyong pulong, dalay kong kaso katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah.